Mahirap ang pagsabay-sabayan ang lahat mga mare, pero kahit papaano ay nairaraos at nakakapag-adjust na rin ako pagdating sa pag-aaral at pagdating sa pagiging ina. Hindi na nga rin nakakapagtaka kung bakit napakaganda nga ng tanim nga ngayon dito dahil nga si tatay na ang nag-aasikaso kasi ayan nga tingnan nyo naman nga ay talagang alagang-alaga sa pagdidilig. Eto nga si Jobert, pinakuha pa lang nga ni Ran para nga mga mare, dalhin nga sa kabila yung pechay para isahog nga sa lulutuin nga nila ngayong araw. O diba kahit papaano nakakatipid na nga tayo pagdating sa pasahog-sahog lang naman. Ito na nga sila kumuha sa natira nga nilang ipupunla sana. Sabi ko nga kay Ran, dapat nagtanim nga rin ng lettuce kahit papaano kapag nga gusto nga natin gumawa ng hamburger. Kaya lang nung minsan makapagtanim nga kami nun ay nasayang nga lang kasi hindi naman kami mahilig sa lettuce. Ang dami nga naming tanim nun, napakalalaki nga at hindi namin ina-expect na ganun pala kaganda mga mare magtanim ng lettuce. Para rin kasi siyang peche kung itatanim mo. Ganitong buwan nga magandang magtanim ng ganun mga mare, pero nga kapag may oras bibili nga ulit ako ng binhi. At eto nga si tatay, dilig pa nga rin dito ng dilig. Habang abala nga sila dyan, abala nga rin kami kaalaga nga dito kay Gain. Itong bata naman na to, alauna pa yata to gising. Kaya ang ginagawa ko bago nga ako pumasok sa eskwelahan, ayan, pinaliliguan ko muna nga at hindi ko na nga ginigising si mama. At eto naman, pag nginitian ka nga mga mare, napakapugi. At napakahilig pa nga sa tubig ng batang ito. Wala nga nung pinanganak to, hindi talaga kami nahihirapang paliguan nga ito mga mare kasi talagang mahilig siya sa tubig. Tignan niyo pag ngumiti. Eto na nga, tagpa-practice nga ang mare nyo, kasasayaw nga dito kasi meron kaming performance nga sa PE. Kahit mukha akong tuod dyan mga mare, ang mahalaga ay may grade tayo. Sabi ko naman kasi sa inyo, pagdating sa pagsasayaw hindi talaga ako maaasahan. Pero sa awa ng Diyos, ay iniraos nga namin mga mare ng grupo ko, etong sayaw nga namin. At maraming salamat sa kagrupo ko. Hindi ko na nga silang maisa-isa pa nga mare, pero nagpapasalamat nga ako at doon nga ako napuntang grupo. Kasi naiintindihan nga nila mga mare na medyo busy nga ako, tas ayun nga na hindi ako makaka-attend sa mga practice. Sila naman nga ang agenda ay bumili nga ng bagong kagamitan para nga dito sa lutuan nga nila sa kabila. Bumili na nga rin sila dito ng mauulam nga nila kaya huminto muna nga sila sa bilihan nga ng ulam. Siguro na sa isang linggo na yatang puwet nga kami pero kailangan pa nga rin bumangon. Nung isang gabi nga mga mare, habang nakaiga nga kami, habang pinapatulog nga namin si Gail, nagulat na nga lang ako biglang yumakap nga etong si Ran. Abay, may paluha-luha pa yan mga mare. Sabi niya na miss niya nga daw yung kami nga dalawa mga mare, yung kahit sobrang abala namin, wala kaming pera na masyado nun, tapos nakakapag-date kami kahit pa fishball lang. Maituturing kasi namin date nun mga mare, yung pa fishball, pa inom-inom ng soft drinks habang naglalakad at nagkukwentuhan ng mga pangarap. Tapos ngayon daw kahit mga mare may pera na nga kami, hindi namin magawang lumabas na dalawa, yung makapag-date kami. Ewan ko ba kung kailan nga mga mare kahit papano ay nakakaluwag-luwag na tayo, saka naman nga wala kaming oras sa isa't isa pagdating sa pagdi-date. Banggit ko na nga rin sa inyo, pagdating para sa amin ay nanghihinayang kami gumastos. Bukod doon sa dami ng responsibilidad namin mga mare, ay talagang nakakalimutan na nga rin namin ang isa't isa. Sabi niya nga paano nga daw siya makakapag-propose minsan kung hindi naman nga daw kami lumalabas. Kasi ang gusto ko nga mga mare, kung magpo-propose man siya, ang sabi ko sa kanya, pinapaalalahanan ko na ayoko sa maraming tao kasi mahiyain nga ako. Ayoko nung nakakaagaw nga kami ng atensyon ng iba. Gusto ko kami lang ng pamilya, saka o kaya kaming dalawa lang, kung makapag-travel nga kaming dalawa lang. Ang kasal kasi na yun mga mare, talagang nasa listahan na nga namin yan. Baka magulat kayo mga mare, kasal na kami. Charot. O siya, ito't napakasarap nga ng kanilang ulam mga mare at napakaganda nga ng bago nga nilang kawali. At hindi na nga sila mahihirapan pa kung maraming ang sabaw dahil punong-puno nga ito't napakalaki nga din ng kawali at ito't kumain na nga rin sila. Alam ko nga si Jeff ay naiwan nga dito mga mare kasi nga pinaiwan ata siya. No choice nga siya na nandito siya pero alam ko sasama din naman siya mamaya. Buti nga itong si Alvin hindi nga siya naiinip na sila nga lang dalawa ni Kuya Richard kasi diba pag may mga pag ganitong edad ay talagang mas gusto yung kabarkada kasamahan. Pero si Alvin naman mga mare ay hindi naman nga kasi kapag walang kasama si Kuya Richard ay iniisip niya nga rin kung walang kasama si Kuya Richard. Kumbaga nag-aalala siya ganun. At ang toka talaga ni Jeff mga mare ay magtipla nga ng kape at minsan pinagtatawanan pa nga nila kapag nagtitipla ng kape. Ano kasi yung coffee mate ay ginagawa nga gatas mga mare na siya nga lang mag-isa. Yung tipong wala ng kape ay nga yung ginagawa niya. Coffee mate at asukal nga lang kapag pinagtitipla o kaya naman sobrang tapang. Ito nga sirang tamang edit nga lang dito mga mare. Ito na nga lang din ang pahinga niya kapag nga nandito nga siya kaysa nga doon sa kabila kasi syempre kailangan niya rin aglagaan nga si Gail. Bago nga sila umuwi, ayan, nagkape muna nga sila dito kahit napakainit ng panahon na yan. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit!